Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ruel. Tubong Antique. Dekada 90 nang mangyari ito. Liblib ang baryong tinitira naming mag-asawa. Pero ganun pa man ay masaya ako at masasabi kong hindi naman ikaw sa buhay dahil kahit papano ay may maliit kaming sakahan. Inaasikaso namin ito at palayan na minana ko pa sa mga magulang ko. Sadyang gusto lang talaga ng asawa ko na sa dulong baryo kami tumira noon kung saan malapit sa palayan at sakahan. Pabor din naman sa akin ito dahil malapit lamang ang pagtatrabahuhan ko sa bahay. Anumang oras ay pwede akong umuwi kaagad sa bahay noon. Kung minsan naman ay sumasama sa trabaho ang misis ko dahil may mga pagkakataong nabuburyo daw siya sa bahay. Pinapayagan ko naman ang asawa ko pero mahigpit na pinag-iingat ko siya dahil sa 6 na buwang buntis na siya noon. Kapag sumasama siya sa trabaho ay hanggang doon lamang siya sa kubo namin. Isang beses noon, nagulat kami mag-asawa nang biglang dumating sa bahay namin ang pinsan kong si Ligaya. May kasama ito at sa palagay ko ay karelasyon niya ang lalaki at may bitbit silang gamit. Kinutuban ako ng hindi maganda. Napapaisip ako na baka nagtanan ng dalawa. Kaya biglaan ang pagsulpot ng pinsan ko sa bahay nang wala man lamang abiso noon. Nang makita ko ni Ligaya ay malapad ang pagkakangiting binati niya ako at ang asawa ko. "Napasyal ka, insan. Sino yung kasama mo? Kasintahan mo?" Tanong ko. Tumango naman ito at ipinakilala niya sa amin ang kinakasama niya. Sinabihan naman ako ni Ami na patuloyin na muna namin ang mga bisita at sa loob na lamang ng bahay ituloy ang pag-uusap. "Bakit parang ang dami niya yatang dalang gamit?" Tanong ko ulit nang nasa loob na kami ng bahay at naghahanda na si misis ng merienda. Sandali silang nagkatinginan bago nagsalita ang pinsan ko. Hinarap niya ako at nakiusap siya na kung pwede ba umano silang makituloy muna pansamantala. Aalis din naman daw ang dalawa kaagad kapag nakahanap na ng malilipatang bahay noon. Sa pagtataka ay wala sa loob na naitanong ko kay Ligaya kung nagtanan pa sila ng lalaking kasama niya. Marahang tumango ang pinsan ko at parang nahihiya pa nang sagutin niya ang tanong ko na yon. Ipinaliwanag niya rin kung bakit nagawa niya makipagtanan sa lalaking kasama nito. Ayon sa pinsan ko, balak naman sanang mamanhikan ng kasintahan niyang si Marlon sa bahay nila. Dahil sa buntis siya at gusto nitong panagutan ang dinadala niyang sanggol. Ang kaso nga lang, tutol ang mga magulang niya. Ayaw nila sa kasintahan niya at may ibang napupusuan ng mga itong lalakit. Yun ang nirereto sa kanya. Ilang beses pa umanong sinabi ni Ligaya sa mga magulang nito na buntis siya at ang kasintahan niya yung ama. Pero walang pakialam ang mga yon. Sa halip ay umabot pa nga sa puntong pinagbabantaan pa ng mga magulang niya ang kasintahan niya na may mangyayaring hindi maganda umano. Oras na magpakita ito sa bahay nila. Dahil doon, wala nang ibang naisip ang paraan si Ligaya para makasama ang taong mahal niya, kundi ang sumama ditong makipagtanan noong minsang ayain siya nito. Giit pa niya, ayaw niyang iluwal ang pinagbubuntis niyang walang kinikilalang ama. Dahil sa kwento ng pinsan ko ay para bang nakumbinsi niya ako ng bagya. Sinabi ko sa kanyang wala namang magiging problema sa aming mag-asawa ang tungkol sa ipinapakiusap niya. Ang amin lang ay baka magalit sa amin ng mga magulang niya. Oras na malaman ng mga yung nasa bahay namin ito. Sa nagmamakaawang boses ay muli na naman siyang nakiusap at sinabing kahit mga 2 linggo lang daw. Pagkatapos noon ay aalis na rin sila. Nung tingnan ko si Ami, sinabi niya sa akin na naaawa daw siya kay Ligaya. Kagaya niya ay buntis din ito, kit sana ay pumayag na akong pansamantalang sa bahay na muna namin manuluyan. "O sige,
Papayag ako na dito muna kayo tumuloy sa bahay namin. Pero Ligaya, insan, hindi naman sa pinanghihimasukan ko ang buhay mo Pero sana bago lumaki ang tiyan mo kausapin mo na yung mga magulang mo. Makipag-ayos. Pansin ko naman matatanggap din nila tong kasintahan mo Lalo na kapag ipapanganak mo na yung magiging apo nila. Sumang-ayon si Ligaya sa payo ko at nangakong aayusin niya raw ang problemang tinakasan. Pero sa ngayon kailangan niya munang lumayo sa pamilya niya para makapag-isip-isip at maliwanagan ang isipan. Masyado na rin kasi umanong maraming nangyayaring hindi kaaya-aya nitong mga nagdaang linggo. Naging maayos naman ang unang pagtira sa amin ng pinsan ko at ng kinakasama niya. Tulad ng dati ay mabait at maggalang ang ipinapakita niya sa amin. Masipag din ito sa bahay dahil tinutulungan niya sa mga gawaing bahay ang asawa ko. Natuwa naman akong makitang masaya si Ami magmula ng manuluyan sa bahay namin ito. Kaya lang, kung minsan ay nahuhuli kong masama ang tingin ng kinakasama ni Ligaya sa asawa ko noon. Pero kapag nararamdaman na siguro nitong nakatingin ako sa kanya, umiiwas ito ng tingin o kaya naman lumalabas ng bahay. Isinantabi ko na lamang ang mga napapansin ko dahil naisip kong baka ganun lang talaga ito kung makatingin. Pero kahit na isinantabi ko ang mga bagay na yon, binalaan ko ng asawa kong huwag masyadong maglalalapit sa dalawa naming kasama. Lalong-lalo na dito kay Marlon. Hindi naman namin ito lubusang kilala. Huwag din siyang magpapakampante at kung sakasakali mang may kahinahinala sa kinakasama ni Ligaya at wala ako sa tabi niya, lumabas ito kaagad ng bahay at doon na muna tumambay sa kalapit bahay naming si Manang Cora. Bagya namang natawa ang asawa ko, Sir Seth, at napagsabihan pa akong napaparaning. Huwag kong pag-isipan ng hindi maganda umano ang dalawa dahil nakakaawa na nga sila at may dinadalang problema. Kung ano-ano pa yung naiisip ko noon. Isang hapon, kasalukuyan akong naglalakad pauwi sa bahay nang may mamataan akong matandang lalaki ang nagpapabalik-balik sa harapan ng bahay na yon. Hindi maganda ang kutob ko sa taong ito kaya naman nagmamadali ng maglakad para sana'y lapitan ito at tanungin kung ano ang ginagawa niya sa harapan ng bakuran. Nung ilang dipa na lamang ang layo ko sa matanda, bigla itong lumingon at mabalasik na tumingin. Saglit pa akong natigilan sa paglalakad dahil sa pagkabigla noon. Matapos naman akong titigan ng matanda ay mabilis na yung naglakad palayo. Tinawag ko pa ito at tinanong kung sino siya at kung ano ang kailangan niya pero para bang nagbingi-bingihan ng matanda't mas binilisan niya pang paglalakad. Hindi ko na siya nahabol. Pagpasok ko nga sa bahay ay kaagad na hinanap ko si Ami. Nakita ko ito sa kusina at nagluluto kasama si Ligaya. Nagtatawanan pa ang dalawa at masayang nagkikwentuhan nun. Pinili kong wag na lang muna silang istorbohin. Sa halip ay pumunta ako sa silid naming mag-asawa para magpalit ng damit nun. Kakauwi mo lang? Tanong ko kay Marlon nang makita ko siyang kakapasok pa lang ng pintuan. Tila nagulat naman ito dahil saglit itong huminto sa paglalakad at tumingin sa akin ng walang emosyon na mukha niya. Oo, kakauwi ko lang. Sagot nito at naglakad na papunta sa silid nilang mag-asawa. Nagtatakang sinundan ko na lamang ng tingin ang kinakasama ni Ligaya noon. Habang lumilipas sa mga araw na naninirahan sila sa bahay namin, kapansin-pansin ang kakaibang ikinikilos nitong si Marlon. Tuloy ay hindi ko maiwasang magduda dito. Kinagabihan, nung sabay-sabay na kaming kumain ay binanggit ko ang tungkol sa matandang nakita ko sa kinahapunan. Pinayuhan ko ang dalawang buntis na mag-iingat at kung pwede lang ay huwag lumabas ng bahay kapag mga bandang alas 5 na. Kako mahirap na't baka mamaya ay may masamang binabalak palang matandang yon. O kaya naman ay isa yung aswang na nagbabalat kayo. Lalo ka na, Ligaya. Dayo ka lang dito sa baryo kaya mag-iingat ka palagi Huwag basta-basta makikipag-usap dyan sa labas. Alam mo naman maraming mga masasamang nilalang sa panahon natin ngayon.
Nagpasalamat ang pinsan ko sa pinayo. Pero mukhang minasama yata ng kinakasama niya ang sinabi ko na yon. Nahuli ko itong tumititig sa akin ng masama at para bang may laman o ibig sabihin ng pagtitig niya na yon. Hindi ko lang malaman kung ano dahil nahihinuha kong napakagaling magtago ng ugali ni Marlon. Tahimik lamang ito at bibihirang magsalita. Kung hindi mo kakausapin ay hindi din ito kikibo. Isa pa ay napapansin kong may mga alanganing oras na ng gabing lumalabas ng bahay si Marlon. Minsan din naman ay namamataan ko siya ng madaling araw. At hindi ko alam kung saan siya galing. Kapag naman tinatanong ko kung saan, hindi ito sumasagot at nilalagpasan niya lang ako. Isang gabi nga noon habang nagpapahinga kaming mag-asawa, may narinig akong kakaibang ingay ng hayop. At ang nakapagtataka pa, parang nasa loob lamang ng bahay namin ang ingay na yon. Lumapit ako sa dingding at dinikit ang tenga ko at pinakinggan ng maigi ang ingay na narinig. Inalam ko kung saan nga ba nanggaling at anong klaseng hayop ba ang nag-iingay. Baka kasi mamaya ay may nakapasok palang pusa o anuman sa loob ng bahay nun. Mga ilang segundo ring mahinang umangil ang hayop na naririnig ko, pagkatapos ay nawala na rin ang ingay na yon. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" tanong ng misis ko. "Narinig mo ba yung ingay? Parang may hayop na nakapasok sa loob ng bahay natin eh." Wala umano siyang naririnig. Sinabi niyang baka guni-guni ko lamang umano ang naririnig ko. Mas mabuti pang matulog na lamang umano kami at baka pagod lamang umano ako sa trabaho. Kaya't kung ano-ano ang naririnig ko noon. Sandali akong tumahimik at umayos na ng pagkakahiga at ipinikit ang mga mata. Pero makaraan lamang ang ilang segundo, muli na naman akong nakarinig ng ingay. At sa pagkakataong yon, hindi na pag-atungal ang naririnig ko. May hinang kaluskusan sa dingding na para bang pusang nagkukutkot at pakiwari ko ay malapit lamang sa dingding ng hinihigaan naming mag-asawa. Ang asawa ko naman ang nagtanong sa akin kung ano ang nangyari sa labas ng kwarto. Kung ano ang naririnig niya noon. Anya pa, sa pagkakaalala niya ay nakasara naman ang lahat ng pintuan at bintana, kaya't imposibleng may makapasok na pusa nun. Sinabihan ko siyang lalabas lang ako ng kwarto. Titingnan ko lang kung pusa nga ba talagang narinig naming ingay. Paglabas ko ng silid, sandali akong napahinto sa tapat ng silid tulugan ng pinsan ko at ng kinakasama niya. Meron kasi akong nararamdamang kakaiba. Simula talaga nang dumating sila, ngayon ko lang naramdaman ng kung ano man yon o kung anong meron doon. Dahan-dahan akong kumatok sa pintuan ng pinsan ko para alamin kung ayos lamang ba sila. Hindi ako mapalagay. Hewan ko ba pero parang may kung sino ang nag-udyok sa akin na alamin ang kalagayan ng mag-asawa. Nakailang beses pa akong kumatok sa pintuan at tinawag ang pangalan nila bago niyang binuksan ito. Humingi ako ng dispensa kay Ligaya dahil naistorbo ko sila. Gusto ko lang kasing malaman kung ayos lamang ba ito. Na may narinig akong ingay kanina at mukhang nanggagaling yon sa hayop na hindi ko matukoy kung ano. "Ano? Ayos lang ba kayo dito? Alam mo kasi parang dito nang galing sa loob ng kwarto ninyo yung ingay na naririnig ko eh." Nang sipatin ko ang loob ng kanyang silid nun. Madilim ito at wala akong maaninagan kahit konti nun. Sa nag-aalangang boses at parang kinakabahan ay tumango ang pinsan ko at sinabing ayos lamang daw umano siya. Baka daw nagkamali lamang ako ng pandinig nun. Wala naman umanong hayop ang nakapasok sa loob nila. Kaya't wag ko na raw pag-isipan pa ng kung ano-ano. Humingi din siya ng tawa dahil nakaidlip daw siya nung kumatok ako. Kaya hindi niya kaagad ako napagbuksan. Hindi ako naging kumbinsido sa pagsagot niya dahil taliwas yon sa pinapakita niyang kilos.
Kaya't muli ko siyang tinanong kung ayos lamang ba talaga siya noon. Pilit ang ngiting tumango ang pinsan ko at sinabing matutulog na daw siya ulit. Inaantok pa talaga siya at makakasama sa dinadala niyang pagpupuyat. Kahit na hindi ako kumbinsido ay marahan na lamang akong tumango at sandaling sinipat ang loob ng kanyang silid. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanyang may kakaiba akong nararamdaman noon. Baka mamaya sabihan pa akong masyadong pakialamero. Noon ngang isinara na ni Ligaya ang pintuan, may nahagip ang mga mata kong malaking bulto ng taot. Para bang may nagbabaga mula sa mukha niya. Magsasalita sana ako pero mabilis nang isinara ni Ligaya ang pintuan. Napalatak na lamang ako at kinumbinsi ang sarili na baka namamalikmata lamang ako noon. Imposible namang may nakapasok na iba sa loob ng kwarto niya. E di sana kanina pa siya nagsisisigaw at humingi ng tulong, di ba? Nilibot ko ang buong bahay pero wala naman akong nakitang pusa o anumang hayop. Nakasara ding maigi ang lagusan na pwedeng daanan ng hayop noon. Kagaya na lamang ng mga bintana. Nang masiguro kong wala namang hayop ay bumalik na ako sa loob ng kwarto namin mag-asawa. Pagpasok ko ay nadatnan kong naglalagay ng langis sa tiyan si Ami. Dahil noong lumabas daw ako sa silid namin ay bigla na lamang umanong kumirot ang tiyan niya na parang sinisikmura ito. Kinuha ko ang langis at ako na ang nagtapos na maglagay. Hayaan mo bukas. Pupunta ako kay Mang Ando. Mangingi ako sa kanya ng pangontra sa aswang at baka inaaswang na tayo dito nang hindi natin nalalaman. Sabi ko pa. Sige na, matulog ka na. Ako nang bahala dito. Sa paglipas ng mga oras, kahit na anong pilit kong ipikit ang mga mata, hindi talaga ako makatulog. Malakas ang pakiramdam kong may mali talagang nangyayari sa loob ng pamamahay namin ng asawa ko. Hindi lang yun ang unang pagkakataong may narinig akong kababalagan. Dahil minsan na rin akong nakakita ng malaking itim na pusang may namumulang mga mata sa bakuran ng bahay. Nung gabing nagising ako, dahil walang tigil sa pag-iingay ang alagang aso ng kalapit-bahay namin. Walang tigil sa pag-aalulong ito, kaya't napagpasyan kong sumilip sa bintana. At doon nga'y nakita ko ang malaking pusang mabilis na kumaripas ng takbo palabas ng bakuran. Magmula nga noon ay hindi na ako masyadong nakakatulog sa gabi. Konting kaluskos lang ay nagigising na agad ako at pinapakiramdaman ng paligid. Idagdag pang nitong mga nagdaan lang ay nakausap ko si paring Norman at sinabi niya sa akin na inaaswang daw sila't kamuntikan ng malapitan ng aswang ang sanggol niyang anak. Mabuti na lang talaga at bago nakalapit ang nilalang sa sanggol ay nagising si paring Norman. Kaya hinugot niyang itak at mabilis nang hinataw ang aswang. Tumalon naman ito sa bintana kung saan dumaan papasok kaya't hindi na nasigundahan pang mataga ng kumpare ko. Hindi lang yon, dahil halos sunod-sunod nang nagkandamatayan ng mga alagang hayop na mga kababaryo ko sa hindi malamang dahilan. Nadadatnan na lamang nilang wala ng buhay sa labas ng kulungan at wakwak ng tiyan ng mga yon. Sa kakaisip ko kung bakit sunod-sunod na mga pangyayari at kababalaghan, ay sumagi sa isipan ko ang kinakasama ni Ligaya. Sandali, hindi kaya... Huwag naman sana. Sambit ko. Pakiramdam ko ay may tinatagong lihim ang lalaking yon. Napapansin ko din ang pailalim niyang titig at hindi makatitig ng matagal. Kinabukasan ay isinama ko si Ami sa manggagamot na nasa karatig baryo. Pinatingnan ko siya at humingi na rin ako ng pangontra. Nagulat ako nang sabihin sa akin ng manggagamot na namarkahan umano ang asawa ko. Mabuti na lang at naisipan ko daw na dalhin si Ami sa kanya dahil hindi pa naman gaanong kalalim ang markang nilagay ng nilalang at naramdaman niyang wala pang ginawang aksyon ito. Sa nakikita ko, Roel, mukhang pinapahinog pa ng aswang yung sanggol na nasa sinapupunan ng misis mo. Gagawa na yun ng hakbang kapag alam niyang pwede nang anihin. Kaya ikaw, iha, mag-iingat ka palagi at wag na wag mong huhubarin yung kwintas na to, ah.
Napamura ako nun na ikuyom ang kamao. Siguro kung nakakamatay lamang ang pagmumura, baka bumulagta na yung nilalang na sinasabi ni Mang Ando. Akalain mo ba namang ginawang palay yung magiging anak namin ng asawa ko? Ano yan? Kapag hinog na, pwede nang anihin. Aanihin na talaga. Humanda talaga sa akin yan. Dahil siya yung aanihin ko. Gagamitin ko sa kanya yung karit na ginagamit kong pang-ani ng palay. Sambit ko nun. May kutob na ako kung sino ang aswang na tinutukoy ng manggagamot. Malakas ang hinala ko sa kanya. Huwag lang talaga siyang pahuhuli. Pag uwi namin ng bahay ay kinausap ko ang asawa kong huwag sabihin kay Ligaya kung saan kami nanggaling. Nagtataka naman siyang nagtanong kung bakit. Pero sinabihan ko siya na huwag nang magtanong ng magtanong. Basta't sundin niya lang ang lahat ng mga sinasabi ko. Saka ko na lang sasabihin sa kanya kapag nakumpirma ko na ang taong pinaghihinalaan ko nun ay tama talaga. Sumang-ayon ito at hindi niya na sinabi ang totoo sa mga kasama namin sa loob ng bahay. Nung araw nga na yon, napagpasyan kong palihim na sundan at alamin kung ano ang ginagawa ni Marlon tuwing lumalabas ito ng bahay sa alanganing oras. Mabuti na lang at pinahiram ako ng punyal at buntot pagi ng manggagamot. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, narinig ko ang langit-ngit ng pintuan sa kabilang kwarto. Indikasyong may lumabas doon. Dahan-dahan akong tumayo at sinilip kung sino ang lumabas sa kabila. Doon ko nakita ang kinakasama ni Pinsan. Nagmamadali itong maglakad palabas ng bahay at parang aligagang-aligaga. Paglabas niya ng bahay ay palihim ko na siyang sinundan. Mabuti na lang at maliwanag ang sinag ng buwan. Hindi ako nahirapang sundan ito. Saktong paglabas ko ng bakuran, nakita ko si Mang Ando. Sumenyas ito sa akin na huwag maingay. Sabay turo kung saan nagpunta si Marlon. Mukhang pati ang manggagamot ay inabangan niya rin yata kung kailan lalabas ang taong pinaghihinalaan ko. Nagmadali na itong lumapit sa akin at agad nang sinundan namin ang pinaghihinalaang aswang nun. Maya-maya pa, tinuntun na nito ang masukal at liblib na daan. Matyaga naming sinundan nito. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang itong huminto sa paglalakad. Sabay tingala sa taas. Kasabay noon ay ang pagsinghap-singhap na animoy may nalalangap siyang kakaiba. Mabilis akong hinatak ni Mang Ando papunta sa matataas na talahiban para nagkubli. Sinasabi ko na nga ba, Mang Ando? Tama nga yung hinala ko. Di tao yung kinakasama ng pinsan ko. Sumagot naman ang matanda at sinabi niyang nakaraan niya pang hinahanting ang nilalang dahil sa ginawa nitong pamiminsala sa mga lugar. Nagrereklamo na mga naninirahan sa karatig lugar at lumalapit sa kanya para humingi ng tulong na puksain ang kung sino mang namiminsala. Kaya pala hindi ko mahuli-huli ang walang iyang yan. Nasa baryo niyo lang pala nagtatago. Bulong niya. Ako naman ay nakahanda na rin. Hinawakan kong maigi ang kagamitang ipinapahiram niya sa akin nun. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan ko si Marlon, kumunot ang noo ko nang makita ko itong biglang dumapa sa lupa na parang bayawak. Nalingat lang ako sandalit pagbalik ko ng tingin sa kinakasama ng pinsan ko. Nag-iba ang itsura nito. Hindi ko na nakayanang magkubli nun. Nagpakita na ako sa kanya. Malakas ang loob ko dahil kasama ko naman ang batikang manggagamot. Walang hiya ka. Sa'yo pala nanggaling yung mga pag-angil na naririnig ko sa bahay tuwing maghahating gabi. Bulyaw ko at iniawang na ang punyal na mga ilang dipa na lang ang layo sa aswang na yon. Bagya pang nagulat ang nilalang ng pagmasdan niya ako't sandaling napaatras. Akala mo siguro hindi ko malalaman yung tinatago mong sekreto, no? Akala mo siguro. Hindi pa man ako tapos magsalita. Mabilis nang sinunggaban ni Mang Ando ito. At pagkatapos ay walang habas na pinagsasapak niya yon. Nakita ko pang panay ang pag-ihip na manggagamot sa kapao niya.
bago niya ipatama dun sa nilalang. Marahil ay nagulat ang nilalang at hindi kaagad yun nakapanlaban. Gumanti ito ng nakabuelo, pero nakita kong kahit na anong pagdamba ang gawin niya, ay para lamang itong palakang tumatalon-talon sa hindi malamang direksyon. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon ng manggagamot. Mabilis itong nagpakawala ng orasyon, sabay inihip sa kamay na may hawak na punyal, at agarang sumugod sa nilalang at walang pag-aalinlangang itinarak nito ng itinarak sa aswang ang hawak-hawak na punyal na yon. Nang makita kong bumagsak na sa lupa ito, para makaisa dito ay mabilis ko nang nilapitan yon. Hinataw ko ng buntot pagi. Sa bawat paglapat sa kanyang balat ng buntot paging ipinanghahambalos ko, ay dumidikit ito at nagbibigay ng marka sa balat niya. Tinigilan ko lamang yun sa paghambalos nang awatin na ako ni Mang Ando at sinabihang hayaan na. Nung tumayo ang nilalang at nagtangkang tumakas nun, tinanong ko ang manggagamot kung bakit hayaan na lamang umano namin. Ang dapat nun pinapatay eh. Kung hayaan mo lang na makatakas yan, baka balikan pa tayo niyan para gumante. Ay naman sa manggagamot na ito, hindi na umano ito magtatagal. Marami na yung sugat. Kaya't kahit na makatakas man yun ay nasisigurado niyang hindi na yun aabutan pa ng umaga. Mas mainam nang sa ibang baryo mamatay ang aswang na yan, nang sa ganun ay hindi ka mapaghinalaan. Kapag dito mo pinatay ay nako, may bahid nagdugo yung damit mo pa. Paghihinalaan ka talaga at hindi nila paniniwalaan kung sakali mang magpapaliwanag ka. Dagdag niya pa, sa nakikita niya umano sa asawa ko ay mahirap itong papaniwalaing may aswang sa panahon ngayon. Sa reaksyon pa lamang umano ng asawa ko kanina nung inaalis niyang marka ng aswang, ay alam niya na kaagad na hindi yun naniniwala. Kumbaga, sinakyan lang ng asawa ko ang nais ko para wala ng maraming satsat pa. Nito, tama lang ang ginawa niya para hindi na maging komplikado ang lahat. Nang makapag-isip-isip na ako ay sinang-ayunan ko ang sinabi ng manggagamot. Tama naman siya sa sinasabi niya. Buntis pa naman yung asawa ko kaya ayoko siyang bigyan ng alalahanin pa. Matapos ang pangyayaring yun ay naghiwalay na kami ng landas ni Mang Ando. Umuwi na ako sa bahay at siya naman ay dumiretso na sa bahay nila. Bago ako tumuloy sa loob ay pumunta muna ako sa likuran at naghugas ng katawan. Nilabhan ko na rin ang damit na may bahid ng konting dugo nang sa ganun ay hindi ako paghinalaan ng asawa ko, kagaya ng inutos sa akin ni Mang Ando. Nang matapos na ako makapaglinis nun, ay pumasok na ako sa silid namin mag-asawa. Mabuti na lamang at mahimbing pa rin natutulog ang asawa ko kaya't hindi niya namalayan ang pagdating ko. Kinabukasan pagkagising ko ay nagkagulo na sa labas ng bahay. Narinig ko na ang pagbalahaw ng iyak ni Ligaya at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Marlon. Ibig sabihin, alam na nito ang sinapit ng kinakasama niya. Nung dumungaw ako sa bintana ay nakita kong nag-uumpukan ng mga kababaryo namin at may mga barangay tanod na rin doon. Napag-alaman kong sa bungad ng Karatig Baryo pala, doon nalagutan ng hininga si Marlon. At ang duda ng mga taong taga ron, napagtripan ng kinakasama ni Ligaya, nasaksak na naging dahilan ng bilisang pagkamatay. Marami umano ang dugong nawala dito. Bahagya akong umismid matapos malaman ito. Sa isip-isip ko pa, kung alam niyo lang na aswang ang taong yon. Ewan ko na lang kung makikisimpatya pa kayo dyan. Nakaramdam ako ng awa sa pinsan ko nang makita ko siya kung gaanong naginagpis. Pero nararapat lamang yun sa kinakasama niya. Sinamantala nito ang kahinaan ng pinsan ko. Matapos ilibing ang kinakasama ni Ligaya, hinatid namin siya ng asawa ko sa lugar ng mga magulang niya at ako na mismong nagsabi sa kanila. Nagulat naman ako nang malaman ko ang totoong dahilan
kung bakit ganoon na lamang ang pagtutol nilang mapangasawa ng anak nila si Marlon. Alam pala nilang aswang ang kasintahan ng anak nila. At bago yun nawala sa baryo nila, ay may ilang buntis muna ang nakukunan. At ang itinuturo ng lahat, si Marlon. Magmula nga daw nung umalis si Marlon sa lugar nila ay nawala na rin ang mga kababalagang nangyayari. Natigil na rin ang mga buntis na nalalaglagan sa hindi mawaring dahilan. Dayuhan din pala sa lugar nila si Marlon at walang nakakaalam kung saan ito nanggaling. Nagulat nga sila at hindi makapaniwalang naging kasintahan ito ng anak nila. Kaya pala magmula nung nasa baryo na namin yung taong yun, marami na yung mga nagkandamatayang hayop. Sa ibang baryo naman ang daming nagkakasakit at nakukunang buntis. Mabuti na lang din talaga at naisipan kong dalhin sa manggagamot yung asawa ko nung palaging sumasakit yung tiyan niya. Siguro kung hindi ko siya dinala, baka nabiktima na rin siya ng aswang na pinatuloy namin sa bahay. Medyo nainis din ako sa pinsan kong si Ligaya. Alam niya naman palang aswang ang kinakasama niya at buntis ang asawa ko noon. Iginiit niya pa talagang sa bahay namin manuluyan. Hindi niya man lang isinaalang-alang ang kalagayan ng asawa ko at ng magiging anak ko. Sa parting yun ay naging makasarili ang pinsan ko noon. Sariling kaligayahan at kapakanan niya lang ang nasa isip niya. Kaya pala tuwing nagtatanong ako tungkol sa kanyang ina o kaya sa pamilya ng kinakasama niya, napakatipid niyang sumagot. Ngayon ay alam ko ng dahilan. Matapos nga naming maihatid si Ligaya sa pamilya nito, umuwi na kami. May tatapusin pa kasi akong trabaho sa palayan. Magmula noon, muling umaliwalas ang bahay namin. Naparatag na rin ako at nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Wala na akong naririnig na kaluskusan at may hinang pag-angil mula sa labas ng silid namin mag-asawa. Ang misis ko naman ay hindi na palaging umiindang masakit ang tiyan niya. O kaya naman ay palagi siyang nahihilo at gusto niyang matulog na lang ng matulog. Nakakatulog na rin ito ng maayos sa gabi noon. Hanggang sa maipanganak niya ng normal ang panganay namin.